Eto, ipapaalala ko lang po sa inyo itong mga kababayan. Naaalala pa ba ninyo yung unang pinatawag ang Vice Presidente sa Kongreso kung saan hindi siya sumasagot ng maayos at imbis na sagutin ang mga aligasyon sa kanya, puro patutsada, pambabara at paglilihis sa issue at umabot pa sa pag-walk out. Madam Chair. Yes, you may proceed. I request that the chairperson of the Finance Committee preside over this hearing. Madam Vice President, with due respect, you are not allowed to do that, Madam Vice President. You are not allowed to introduce any motion. You are a resource person in this hearing, Madam Vice President. Ma'am. I requested, In the same as vein- your resource person, I requested So the your request chairperson is of the denied, committee. Madam Vice President. Just please answer the question. The issue on confidential funds falls squarely within our discussion of your 2025 budget. Narinig mo yung sinabi niya, ma'am? Narinig So mo yung, please proceed. nakikinig ka sa kanya kanina? Absolutely. Walang rules dito. Please proceed and answer the question. It's a very simple question. Diba? Please explain the specific spending on those items that she enumerated, amounting to a total of, Honorable Friends, do you want to amounting read to a that? total of 73.287 million. So, dahil may notice of disallowance, so ibig sabihin, Madam Chair, illegal ito at not in accordance with the joint circular by the COA, DBM, and other related agencies. So, kung ito ay dinisallow, so ibig sabihin, illegal yung paggamit nito. Madam Chair, nitong mga items na binanggit ko po, Madam Chair, Yes, Madam Vice President. you cannot allow a member of the House to just claim that it is illegal. That is a notice of disallowance. That is a procedure inside the Commission on Audit. Hindi sa upuan niya. Since ayaw magpaliwanag ang BP, so ibig sabihin nito, yung paggastos ng 125 million ay na pera ng taong bayan ay hindi maipaliwanag. So, yun lang, Madam Chair, kaya hinihiling natin sa Vice President o OVP na kailangan na maipaliwanag itong mga sinasabing item dito. Anyway, Madam Chair, sa kanila naman nanggaling yung utilization at confidential and intelligence fund. And of course, ito lang naman ang hawak ko din dito, yung notice of disallowance. Kaya gusto talaga nating maintindihan, Madam Chair, kung ang notice of disallowance ay, so syempre papaliwanag pa nila yan kung paano, di ba? So kailangan malaman din ng taong bayan na sila yung nagbibigay ng pondo para sa operations ng OVP at lahat ng mga agency. At kailangan yung maipaliwanag. So hindi pwede yung ganyan na yung tactics na ganyan na parang sorry for the pusit, na kapag nasusukol na ang pusit ay nagaano ng maitim na tinta. So ayaw natin ng ganun, Madam Chair, kasi yung atin namang pinag-uusapan dito ay budget, no? So wag naman mag-ugaling pusit ang Office of the Vice President. At ngayon naman mga kababayan, ni Anino, walang humarap na Sara Duterte. Nakailang hearing na, wala pa ring paramdam at tanging mga defense team na lamang ang humarap at ang masaklap pa, puro paglilis sa issue ang kadalasang naririnig natin. Netong huling nagsalita ang Vice Presidente, nagmamadali pa na tapusin na raw ang impeachment trial? Hindi na nga umarap sa impeachment trial, gusto pang matapos na agad. Puro paglilis sa issue, puro banat sa administrasyon, sisi dito, sisi doon. Kung talagang inosente at pinupolitika lamang, tanging ang ebidensya, mga dokumento lamang ang makakapagpatunay nito. Kung walang itinatago, walang dapat iwasan. Kung gustong matapos na agad ang impeachment trial, di ang sagot dyan, humarap siya. Diba? Ganun lang yun. Real talk lang.